mamaya. Alright! Tuloy-tuloy po ang paghatid natin ng serbisyong totoo sa mga kapuso natin sa Malabon na ilang araw ding binabaha. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin humuhupa ang pagbabaha doon. Meron tayong libreng sakay sa bangka para sa kanila. Uy, maganda yan. Kasama natin doon si Susan. Go, Susan! Hi guys! Ito, tuloy-tuloy po yung kalbaryo ng ating mga kababayan dito sa Barangay Dampalit. Particular po dito sa Merville Subdivision kung saan hanggang ngayon mula tuhod hanggang baywang pa rin ang tubig baha. Hindi lang po dito sa pinakakalsada, pati sa loob ng kanilang mga tahanan. Kaya bilang bahagi po ng ating serbisyong totoo, meron ho tayong rubber boat mula sa MMDA na siya nagbibigay ng libreng sakay dahil 10 piso ho ang pamasahe dito sa mga styrofoam na balsa. So yun ang ginagamit ngayon ng mga estudyante, ng mga pumapasok sa opisina para makaalis sila sa kanilang mga tahanan at makapunta dito sa kalsada, makasakay sila ng mga sasakyan patungo sa kanilang mga pupuntahan. So ito yung nakikita nyo ngayon, yung sinasakyan ko, ito po yung rubber boat ng MMDA. Siyempre may kasama rin ho tayong mga medic from MMDA para naman ho umalalay doon sa mga sasakay nila ditong pasahero, no? Ito gaya nito, may kasama tayong bata. Ito wala pang 1 taong gulang. Kasama nitong isang, ikaw ba marunong lumangoy? Opo. Nasanay ka na lumangoy dito? Opo. Lagi kasing ganito ang sitwasyon nyo. Opo. Okay, so siyempre ito, kaya ho kailangan sakay natin dito yung mga ganitong bata dahil nakita natin kanina nagtatangka na lang silang maglakad, delikado ho, lalo na kung ganito may mga kasamang mga sanggol. Ngayon si nanay, medyo mukhang kumusta ho ang umaga niyo, nay? Ay, nako. Wala. Napakapangit ng umaga namin. Wala nang may tubig. Yung tubig niyo sa bahay niyo, gaano kataas pa ho? Hanggang bewang pa ho sa loob ng bahay namin. Kasi mababa kami talaga, kaya hindi kaagad maaalis ang tubig. Pero sabi, di ba taon-taon naman daw ho, ganito yung sitwasyon. Kayo ba'y nasanay na, sabi nga? Wala tayong magagawa kasi kung talagang taga rito ka, magtitiis ka lang. Kasi talagang ang nagiging tubig namin dito, pagka talaga may pumutok na palaisdaan. So ano yung nakikita niyo pong solusyon para kahit paano naman maibsan ang ganitong sitwasyon? Yung sabi niyo nga, nung nagka-undoy, hindi naman ganito kataas yung tubig. Tubig-tubig nung Ondoy at saka nung Pepeng. Nagulat kami ngayon dahil nung nangyari to, ang init. High tide lang. May pumutok na palaisdaan. Ayan, kaya kami nagkaganyan. So pagka ganitong kataas yung tubig, dahil ngayon hindi naman umuulan, although kulimlim, ganitong kataas yung tubig, mga gaano katagal to bago mag-subside at sabi nga ay magiging normal na madaanan na magkaroon na ng pasok doon sa Dampalit Elementary School? Siguro mga 1 linggong pang mahigit to. Matagal pa ho. Kaya hanggat may ganito, epektado yung mga bata rito, walang pasok, nagiging pasok ang mga bata. So importante ho, gawa na talaga ng paraan. Oo, yun ang talagang the best na gawin. Ayan, so tuloy yan. Ganito ho talaga ang sitwasyon. Mabuti-buti nga ngayon medyo bumababa na dahil nakikita ho natin, nakakapasok na yung mga tricycle. Kahapon, kahit po yung mga tricycle, yung mga pedicab, hindi ho talaga nakakaraan dito. Kaya nga ang sinasakyan na lang nila ay yung mga balsa. No? So kaya tuloy-tuloy po yung kalbaryo ng ating mga kababayan. Mamaya titingnan ho natin yung sitwasyon, yung mga andyan dyan. Yung iba ho kasi talagang parang napakahirap. May mga idudulot na sakit ho yan kapag lumusong ka sa tubig. Pwede ka magkaroon ng alipunga, leptospirosis, ayan, sa mga bata naman, pwede magkaroon ng mga diarrhea, dengue. So, yung mga sakit na maaari makuha ng mga nakatira po dito sa Merville Subdivision sa patuloy na sitwasyon nila kung saan mataas pa rin ang tubig baha. So, iikutin ho natin mamaya itong mga paligid nito. Kasama ho natin ang mga tauhan ng MMDA sakay po ng rubber boat para makita ho natin ang sitwasyon ng ating mga kababayan dito sa Merville Subdivision sa Barangay Dampalit, Malabon. Back to studio po muna tayo. Ay, umaambon na. Umaambon. Wala tayong payong. Yes, let's go. Alright, ngayon naman po nga, syempre panahon ng tag-ulan, usong-uso na naman yung mga waterborne diseases na sinasabi nga ho natin. At paalala, lalong-lalo na yung nakita natin doon, Mare, na mga binabahang lugar. Nako, yung inyong tubo ng tubig, nako maramang sa hindi ho ay maaaring pinapasukan na rin yan ng bacteria, ika nga. Kaya naman dapat doble ingat po tayo. Diba, Mare? At maganda maiwasan natin yan na magkasakit yung ating mga kapuso dyan. Kaya para sa mga tips, narito si Dr. Gia Season, Medical Director ng Active One Health. Good morning, Dr. Gia. Hi, Suzy. Hi, Connie. Good morning sa mga kapuso. Take care, ah. Oo nga. Ito, paano ba natin masisiguro na malinis sa tubig na iniinom natin? Okay, number 1, ito muna, no? Boiling water. Siyempre yung standard boiling.
usually 20 minutes ang minimum boiling time. So talagang 20 minutes. So kailangan medyo mas malaking pot kasi baka lahati lang talaga yung makukuha mo na. Evaporate na. Yes, that's right. Tapos, o kaya, sometimes, pagka sobrang lakas ng apoy, 15 minutes. Basta, kailangan makasigurado na kumukulo talaga yung water for at least 5 minutes. Okay, at least 5 minutes. Yes. Maximum of 20. Okay. Alright, pero nakikita natin syempre, yung lalo na yung mga ibang mas takot, no? Magpa-boil lang. Nag-order ng mga purifier, Totoo. di ba? Yung ganito. Katulad nito, effective ho ba ito at hindi ho ba dapat nililinis din to from time to time? Yes, ito naman, this is parang a high-tech type of water filter. Dito natin nililiga yung water Okay. sa taas. Now, dito naman, may filtering system sa loob. Now yan, most of the time, pinapalitan every year or every 6 months. So, yun yung key dito sa type of water purifier system. May tanong din ako, Mari, kasi di ba meron tayong nilalagyan na sinusuksukan lang natin, no? Yung mismong dispenser. oo. Dapat din ho ba nililinis yung dispenser mismo, di Oo ba? nga. Kasi tayo basta ang Salpak pinapalitan lang ng lang salpak yung salpak natin lang ng eh. salpak. Oo. Yes, yung mismong dispenser, after mo, kunyari, di ba, naubos na yung water, Yes. pagkatanggal mo, you have to remove yung, kasi may natitira pang water sa loob. Oo. Pati yun, you have to right. vacuum it out, tapos lilinisin mo yon, and then tsaka iligay yung bagong galon. So every time magpapalit, dapat bina-vacuum yung So kumbaga drain na sobrang drain talaga. Or tubig. pwede bang Oo. vacuum o kumbaga i-empty mo na siya? Enough na ba yun na i-empty mo na lang siya ng todo-todo? No, Not it's enough. not enough. You really have to vacuum it out and then clean the yun, inner ang hirap. surface. Hirap yung Oo. part ng vacuuming out. Oo, at saka No? kasi daily halos sa mga 4 yeah. days, di ba kailangan Kaya palang hose, palitan? iligay mo Oo. na lang yung hose tapos sa baba by gravity. Yung ganun. Okay. Okay, alam ko na. At ito naman po, ano to mga ito? At how effective is it? Here naman, iniligay ito sa mismong faucet. Okay. Yung sa gripo. Sa gripo Sa gripo siya. mismo, oo. Pero ang problem dito, every 2 weeks, you have to change. Yes. Tapos, yung iba, nagiging black na ito. Oo. Ayun, that's a sign na kailangan palitan na. Kasi ito, this is a filter type of stone. Pero, yun nga, medyo yung frequency, madali. Mabilis. So ano, hindi siya foam ha? Medyo Matigas siya. medyo matigas siya. Parang siyang stone. Oo, parang siyang stony. So mga every 2 weeks. Pero pag 2 weeks. dumaan dito yung tubig, pwede nang inumin. Pwede na, but it's not as effective. It's not as pure as ito. As boiling boiling water. water. Din. Tsaka lalong-lalo na pag ginaganyan natin, kontaminado na yan, Mare. At saka ano, nabawasan, lumipis na. Tsaka Suzy to rin. Ano naman Conito. yan? This is Oo. also a type of filter. Mas high-tech compared to this kasi Okay. may filtering stone sa loob. Okay. Parang yan. Mini ganyan. So mas mahal yan. Siguro little, a little mas bit. mahal yan. And then this is also, is it just the same as yes, this? it's just the same. Ano lang, Mas longer lang makapal yung... alright. Pati bottled water, di ba? Oo Kahit nga. nasasabi natin, minsan naka-seal daw. Pero ang Yes. bilis-bilis, parang konti na lang, parang, di ba? Pwedeng tinanggal na yan o mabilis Oo. lang daw na Yes. ito lang mismo yung pinapalitan, yung iba hindi na. Oo nga. Paano namin masisiguro na okay yung nabibili namin, Doc? Yung water kasi, yung FDA, may list siya of accredited na suppliers. That's Okay. for one. So, Okay. dapat prudent tayo doon. Tapos, yung seal, dapat sealed talaga. Oo. Fully sealed. Or, kung wala man plastic, yung mismong seal, nakadikit yung Plastic. plastic. You really Oo. have to put it out. Okay. Ah. Alam mo, marami nagbebenta kasi sa mga daan eh. Yun. Diba? Ang At sinasabi yun yung nila, totoo. sinasabi ko na pag bumili ka, ito lang yung nakaseal. No? Totoo. Ito, bukas na. Yun. So, mas maganda rin siguro, another way to do it is that magbaon kayo na sarili nyong tubig. Correct. Na galing sa bahay na alam nyo na pinakuluan ninyo, ilagay nyo sa inyong container na kayo ang naglinis at reusable pa siya so less din sa Yes, environment safe. na safe. Thank you so much, Doc Gia. Okay, thanks Suzy. Thanks Connie. Ayan. Have a safe day. Ayan, kaya mga kapuso, ito, tandaan nyo po ang mga tips na binigay sa ating lahat ni Doc Gia para masiguro nating safe ang ating pamilya, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Magbabalik po ako ng hirit. Unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Magugulat ka.